shout out sa ating mga soking nanonood. Ito na nga, shout out sa lahat ha. Ito, sa pangalawang pagkakataon, Boyeng Remulla, itong bagong talagang ombudsman, 11 days pa ba siya sa kanyang opisina at may press con siya noong Lunes yata to. Sabi ko, tinanong siya sa mga media. Ang mga media kasi ngayon, atat na atat talaga kung ano ba talaga ang mangyari kay VP Sara sa kanyang confidential fund na sabi nga wala daw liquidation. Mayroon daw liquidation. Hindi ko naman talaga nakita kaya sabihin ko talaga mayroon daw liquidation. Although mayroong nakita ko rin yun na parang may nilabas ang Commission on Audit o COA. So ngayon, itong reporter sa mga mainstream media, especially sa GMA7, itong mataba nilang reporter, ito si Salima Refran, based doon sa maririnig nyo sa video na yan, na in-interview itong si Boyeng Remulla, grabe yan eh. Sabi ko, ito si Salima Refran, grabe yan. Parang gusto talaga na may mangyayari talaga sa mga Duterte. Sa misin sa Bungiro, kasi doon pa yan. Ang kanyang toka talaga ay si Boyeng Remulla. Bagay pa naman sila. Basta bagay sila. Tapos, in-interview nga siya noong Lunes kung ano daw mangyayari. Kasi nag-rally yung apo ni Cory Aquino. Yung isa rin tong bangag din tong tao na to eh. At kasamahan pa niya yung mga iba dyan. Ano ba yan? Najujungit na naman ako eh. Isa kasi yan, yung D ang apelyido rin eh, Kiko D. No? Hindi Kiko Barsaga, Kiko D. Isa yan siya na sa nag-file ng impeachment ni VP Sara na isa yan sa na basura sa na-archive sa Senate. O ito munang video interview ni Remulla. Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat. At Monday again, 11th day in office. Hopefully, we can have something going here. Sige. Sir, okay na po bang magtanong? Sige. Sir, this morning po nag-file po ng sulat para po sa inyo ang grupong Tindig Pilipinas. Nangihingi po nila kayo na simulan na raw po yung proseso at imbestigahan na yung mga confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan. Pero paakit ko sa opisina bukas para masimulan na. At babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan eh. Magsisimula yan sa fact-finding. Sir, pwede po bang maharap sa mga reklamo at kaso ang isa pong Vice President? Ang impeachable officer pwede maharap sa kaso. Kaya lang, wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Impeachable officer yan eh. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Pero sir, pwede din po ba siyang maharap sa iba pa pong mga penalty? Ganoon naman eh. Para yung senador din naman, tsaka congressman. Ano yan? Pwede talaga imbestigahan yan. Pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan. Basta ang korte ang magsasabi niyan. Ang pagkakaiba lang talaga, hindi mo sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ang senador, sariling kapwa-senador lang ang pwede mag-alis sa kanila. Ganoon din ang congressman. Mga kapwa-congressman lang ang pwede magtanggal sa isang congressman. Yung the usual ombudsman na di ba kadalasan sinususpend, may mga preventive suspension. Hindi rin ang kopyahan sa judiciary. Sa legislature. I don't think it is within our power to suspend anybody na nandyan sa separate branch of government. We leave it up to them because they have their own rules. The Constitution provides them the leeway to make their own rules. So, pag-aralan na naman ni Remulla ang kaso ni VP Sara. So, ayun na. Kung kailan talaga siya hanggang saan siya mag-aaral dyan. At ito na nga yon, itong si D, kaya galit na galit yan sa kay VP Sara doon sa kanyang impeachment na inarchive ngayon sa Senate. At ito ngayon na may pending case pa sa Supreme Court itong itong impeachment ni VP Sara. Kaya ito siya ngayon, walang tigil, walang habas na panggugulo sa panggugulo dito sa
nangyari ngayon kay VP Sara na gusto talaga niya lang parusahan na to si VP Sara. At ang hindi nila alam, hindi ba nila nakita to na sinabi na naman sa pangalawang pagkakataon, sinabi ito ni Boyeng Remulla na hindi pwede natanggalin si VP Sara sa ombudsman. Kailangan pa din i-impeach. At ito, hindi ko alam kung anong klaseng mga utak itong mga to na talagang may dala-dala pang papel. Magsalita pa yan si Kiko, ganun pa yan eh. Yan ba yung pinaalis doon sa sa Senado na gumawa rin yan doon ng kabastusan ng tao na yan? Apo nga ni Cory Aquino yan eh. Tapos, pamangkin ni Ninoy. Ayon, hindi nila matanggap siguro tong sinasabi ni Boyeng Remulla. Pati itong mga media. Grabing kakulit. Una ko napanood itong si Boyeng Remulla, yung interview ni ng 2x2 dito kay Katonyeng, kay Jerry Baha, na pwede bang matanggal si VP Sara dito sa sa ombudsman. Sabi ni Remulla, hindi pwede. Pwede nilang i-prosecute, pero pagtanggalin yan mga elected official, hindi ho sila pwede magtanggal. Kung mayroon sila na prosecute, tapos pa nila, i-refer, parang pakaintindi ko, i-refer pa nila sa House of Representatives at saka sa Senate para i-impeach, at ang Senado pa rin ang mag-impeach kung tanggalin ba nila. Di kagaya sa mga senador, congressman na pwede siyang magtanggal. Yan pakaintindi ko Pero, Presidente, Vice President, Chief Justice, itong hawak ni Remulla na ombudsman, impeachable official yan. Pero Speaker of the House, Senate President, hindi yan impeachable. Para sa inyong kalaman Pero si Boyeng Remulla, kapag hindi to umayos din, pag hindi nila matanggal si VP Sara, pag magiging presidente si VP Sara, nanganganib pa rin ito. Kasi pwede siyang palitan ni VP Sara dyan, i-impeach. Hindi pa rin siya pwede tanggalin ni VP Sara. Ang niyang gagawin ni VP Sara halimbawa, kung mapresidente si VP Sara, i-impeach yan. Impeach nyo yan para kaganti tayo kay Boyeng Remulla. Kasi 7 years ang kanyang panunungkulan dyan sa ombudsman. Pag alis ni Bongbong Marcos, mayroon pa siyang matitirang mag-3 taon mahigit yata ang kanyang matitira. Sa pagkaintindi ko rin Sorry, hindi ako sigurado kung ilang taon. Basta mayroon pang taon na lalabi pa sa kay Boyeng Remulla kapag magpalit ng liderato sa Pilipinas. Ito ngayon, hindi nga maintindihan itong nag-rally dyan, yung nag-request sila na litisin agad o i-boksa na kaagad tong kaso ni VP Sara. Itong final nga nitong itong mga makaliwang grupo. Makakaliwang grupo ang tawag ko itong mga to Panggugulo kasi itong mga to Hindi ko naman nakikita kasi itong mga to na kung sino talagang presidente ang kanilang gusto. Ayaw nila kay Bongbong, ayaw nila kay VP Sara, ayaw nila sa dating may mga nagdaan na presidente. Ito yung Kiko D, ang gusto lang siguro presidente yung tiyuhin niya, si Noynoy. Kaya lang patay na yun wala na rin, hindi na rin presidente. O kaya yung lula na si Cory Aquino. Kaya ito, ang balita ngayon na pangalawang pagkakataon, itong si Remulla, nagsabi na nga na hindi pwede nating tanggalin ang vice presidente. Ibalik pa rin yung ang aming findings o investigasyon, kung ano man ang nagawa namin, kung mayroon pa kami nakita dyan, ibalik pa rin namin yan sa galing sa ombudsman, ibalik namin sa House of Representatives. House of Representatives, gagawa na silang impeachment, tapos ipasa sa Senado, tapos magkalitsi-litsi na naman, tapos ang sisihin na naman mga Duterte. Kasi nga, kakampi daw ang mga Senado. Grabe ngayon, Ganon kalupit ang ating gobyerno ngayon. Kapag palpak lahat, Duterte yan. Kita naman natin ngayon kung sino yung sobrang nag-iingay nga. Sabi nila mga Duterte daw sobrang nag-iingay. Paano Duterte ang sobrang nag-iingay? Sumasagot lang. Hindi nag-iingay ang mga Duterte. Sila binatuhan ng issue, sinasagot. Lalo na si VP Sara. Sinasagot niya Hindi naman siya nananahimik Kapag sumagot na si VP Sara, ang sakit sa tainga, ang sakit sa pakiramdam. Kaya yan, iba-iba na. Pailan ka agad ng kaso. Di pailan nyo ng kaso. Anong nangyari sa impeachment ninyo? Ayun na. Anong nangyari? Inembalsama. Wala na. Naka-archive.
So hindi na yan pwedeng buhayin. Ang gagawin nyo ulit, mag-file kayo ulit ng impeachment pagdating ng Pebrero. Pagdating ng Pebrero ha, kayo mga congressman, mag-file ulit kayo. Oh. Palagay ko malabo-labo to ma-impeach si VP Sara ha. Kasi nung panahon ni Martin Romualdez, ito nga yung dahilan eh. Nagkawindang-windang, nagkakulira-kulira tayo sa kwarta karon. Dahil doon sa pinagbayad sa impeachment at sa mga limbarok na mga congressman, mga potres na mga congressman na yan, bayad kayo sa impeachment ni VP Sara. Kaya ngayon, itong sunod, wala na ho yung mga insertion na yan, malabo yan na ma-impeach itong si VP Sara. Kasi wala pang bayad eh. Doon nyo kinuha kasi yun eh. Wala na si Martin Romualdez. Ewan ko lang to si Buji di. Kung kagaya rito sa utak ni Romualdez. Oh? Ngayon, anong gagawin natin? Kapag itong si Romualdez kapag ito yung manguna, mag-file ng impeachment ni VP Sara. Kasi desidido to eh. Tatakbo ng presidente, desidido daw. Ito naman isang desidida dyan, itong si Risa Hontiveros. Ay! Ang saklap ang aabuti ng buhay ninyo ngayong 2028. Si Martin Romualdez, nangangambisyon ka na tatakbong presidente by 2028 kasi ikaw yung manok ni yung pinsan mong Balasubas. Nako. Wala, sinayang mo yung pagkakataon. Hindi nyo inayos eh. Ginawa nyo kasi ginarapalan ninyo ang pagmumukha, kapal ng pagmumukha ninyo. Kagaya ng mga supporter ninyo, ang kakapal ng mga mukha. Yung mga bayarang vlogger dyan, ang kapal ng mga mukha ninyo, no? Tumatanggap kayo ng pera na taong bayan din, mga kapal ng, nako, sarap murahin itong mga vlogger na nagpabayad. Tapos, akala mo kung sino magsalita. Marami dyan, ha? May bakla, may ilang bakla nakita ko dyan. Mayroon. Sus, ang dami kaya dyan. Tapos bayaran pala kayo. Ang lupit ninyo ha. Nagpabayad kayo para na makagawa kayo ng content. Tapos okay lang sa inyo, hindi kayo mag-views. Kasi may bayad naman kayo. Sabay ako, wala akong pakialam sa views ha. Sa totoo lang ha. Ang ano ko lang dyan talaga, makapagkuminto lang ako. Yun lang talagang hihabol ko dito. Views, wala akong pakialam dyan. Kung mayroong kunting grasya dito matanggap ko sa aking pagbablog, thank you very much. Pero hindi ako naghahabol talaga ng views, sa totoo lang. Wala, kita nyo naman ang aking mga video dyan. Pero, kagaya ho sa akin na isang DDS, suportahan nyo ko. Sabay hirit. Sabay hirit. O kaya, subscribe nyo ako. Kung hindi pa nakapag-subscribe ha. Para sama-sama pa tayo. Kilala nyo na ako na na taon na ako dito, nagnangak-ngak dito sa aking YouTube channel. Dati hindi ako ganito ha. Hindi ako gumagawa ng video na ganito, nagnangak-ngak o nang patalsik-talsik laway, nagpapilipit dila. Ay nako, hindi ko gumagawa ng ganon. Dati may mga dito lang yung mga vlog ko. Ito yung ganito, diyan, swimming pool lang, amo ko diyan. Tapos yan, maggupit-gupit na mga ganyan, mga palmira na yan. Basta, yun lang. Pero ngayon nag-iba ako, sabi ko mag-iba ako. Nung nakarang taon, isang taon na. Sabi ko iba ako. Limbarok kayo sa akin yung mga balasubal na sa gobyerno. Gagawa ko ng video laban sa inyo. Kaya, ito na ngayon. Gumagawa na ako ng video laban sa mga walang kwenta sa gobyerno. Kasali na ho ang ating presidente, yung presidente nakakahiya talaga sabihin na ako'y Pilipino, sa totoo lang. Pero ang presidente na yan, wala. Sarap talaga ilublob ilublob sa tubig, sa palanggana para mahimasmasan. Walang kwenta magsalita. Walang kwenta. Ano kayang project ang nito? Nagawa nito pagka-presidente niya? Wala, di ba? Kayong magsabi kung anong niya nagawa. So, saan kaya? Ako, una kayong huwag nyo na akong kung ano gawa ni Bongbong Marcos kasi wala talaga yan. So ito na nga. Nakita nyo na. Itong inaasahan nyo na si Crispin Remulla, wala kayong maasahan na matanggal si VP Sara. Ha? Kaso mayroon siyang bulat natin na kaso daw. Hihimayin daw niya. Pero ang kanyang gagawin, kapag mayroon na siya nakikita dyan, ibalik sa House of Representatives. At doon nila tadtarin ang kaso. Doon nila tadtarin na naman
ng ano pagkasabi niyan. Doon na lang matadarin nila ng issue kuno. Mas maganda nga ilabas talaga yung issue nila sa kuwa para manahimik tong mga buwa ng inatong mga to. Mga walang kwintas talaga sa gobyerno ngayon. Pangbihira. Kung saan natin titingnan yun, wala ng kwinta.